Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Isang mabiyayang bagong taon po sa inyong lahat. Inuumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan at ikalawang araw ng ating misa nobenaryo bilang ating paghahanda sa kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya't ipanalangin natin sa misang ito naway maghari ang kapayapaang dala ng tagapagligtas sa buong daigdig upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong nanak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan
Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kaniyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana
ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw, ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Happy New Year po. Palakpakan natin ang Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Tayo'y nagdidiwang ng bagong taon. Salamat sa Diyos at mayroon na naman tayong bagong taon. Pero bago tayo magsimula ng bagong taon, maganda ang aral na itinuturo sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Pero nais ko itong simulan sa isang kwento. Ang aking kwento ay tungkol kay San Pedro. Sabi ni San Pedro, bubuksan na ang pinto ng langit. Pero kailangang pumila ng mga tao. Sasalain natin muna. Kailangan makita kung sino ba ang karapat-dapat na makapasok sa langit. Sabi ni San Pedro, pumila ang mga kababaihan sa kaliwa. Tapos, maghiwa-hiwalay ang mga may asawa sa wala. Yung mga may asawa, dito. Yung mga walang asawa, dito. Dito naman sa kanan, pumila ang mga lalaki. Dito, sabi niya sa mga lalaki, maghiwalay din
ang may asawa sa wala. Ngunit sabi ni San Pedro, doon sa mga may asawa, maghiwalay din. Pumila ang mga under the saya at pumila yung mga tumayong ama ng tahanan. Nagulat si San Pedro kasi nakita niya isa lang ang pumila na lalaki doon sa hindi under the saya. Ang daming lalaki under the saya. May asawa under the saya. Sabi ni San Pedro, bakit ganun? Hindi ba inutos ng Diyos? Sabi sa mga babae, magpailalim kayo sa inyong asawang lalaki. Bakit ang daming under the saya? Sabi ni San Pedro, tingnan nyo itong kaisa-isang lalaki na to. Mabuti pa siya. Asan yung asawa mo? Ituro mo. Mabuti pa yung asawa mo, nagpailalim sa iyo. Tinuro niya yung kanyang asawa. Yan. Ganyan dapat. Ang padre de pamilya, siya yung tumatayo. Siya yung naninindigan. Tinanong niya yung lalaki, sabi niya, kwento mo nga sa kanila kung bakit ka pumila dyan. Sabi nung lalaki na yon, kasi sabi nung asawa ko, dito daw ako pumila. Nagets nyo? Under the saya din pala. Bakit may mga ganitong tao? No? Sadyang mayroong mga taong nagpapailalim o pinapailalim. Siguro, hindi marunong magdesisyon. Siguro, hindi marunong mag-isip. Siguro, hindi marunong magnilay. Mga kapatid, ngayong araw, sa unang araw ng taon, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Isa itong pagdiriwang dahil si Maria, isang ordinaryong babae, ay tumayong maging ina at tagapag-alaga ng ating Diyos na si Jesus. Marami tayong titulo para kay Maria, pero ito ang pinaka-tugatog ng titulo ni Maria sapagkat hindi matutupad ang lahat ng mga titulong ibinibigay natin kay Maria kung hindi una't una hindi niya tinanggap na maging isang ina. Totoo, si Maria ay nagpakita sa Fatima, kaya meron tayong Our Lady of Fatima, merong Our Lady of Mount Carmel, at kung ano-anong mga titulo. Pero, una sa lahat, si Maria ay isang ina. At magandang matuto sa katangian ni Maria bilang isang ina. At ipinapakita ito sa atin ng ating ebanghelyo. Nang bisitahin ng mga pastol ang sabsaban kung saan nandoon si Maria, Jose at Jesus, ipinahayag sa kanila ang sinabi ng anghel tungkol sa kung ano ang mangyayari kay Jesus at sa kung sino ang magiging si Jesus. Pagkarinig ni Maria ng balitang ito, pinagbulay-bulay niya ito sa kanyang puso. Ang lalim ng salitang pagbulay-bulay. Pababawin natin, pinagnilayan ito ni Maria sa kanyang puso. Pwede naman agad natuwa si Maria sa magandang balita na kanyang narinig. Pwede din namang natakot si Maria sa mga mangyayari sa kanyang anak na si Jesus. Pero hindi siya nagpadala. Sa halip, siya'y nagnilay. Siya'y nagbulay-bulay. Ito yung tinuturo sa atin ngayon sa unang araw ng bagong taon
ang maging mapagbulay-bulay o maging mapagnilay. Huwag magpadalos-dalos. Magnilay sa lahat ng bagay. Marami sa atin kaya nagkakamali sa mga ginagawa at sa mga desisyon sa buhay ay dahil hindi nagbubulay-bulay o hindi nagninilay. Padalos-dalos, sige ng sige. Kaya yung iba, maaga nag-asawa, sa mali napunta. Mali ang napangasawa kasi nagpadalos-dalos. Meron naman nakapatay. Pero ngayon, sorry ng sorry. Nakapatay dahil sa bugso ng galit. Sa huli, nagsisisi. Meron naghirap at naubos ang kayamanan dahil kating-kati gumastos. Porque maraming laman ng wallet, hindi pinag-isipan kung anong bibilhin. Gastos ng gastos. Kaya sa isang iglap, naubos. Meron naman, nagkagalit ang dating magkaibigan dahil napangunahan ng mga emosyon, napangunahan ng mga sabi-sabi at bulong-bulong. Ito po yung nangyayari kapag hindi marunong magnilay ang tao. Madalas, mali ang kinapupuntahan. Nagtataka ako minsan, bakit yung mga asawang lalaki, sila'y nagtatrabaho, pero ang ATM nila nasa babae. O kaya naman baliktad. Meron naman, no? Babae yung nagtatrabaho, pero yung ATM nasa asawang lalaki. Bakit may ganon? Wala ba kayong tiwala sa inyong kabiyak? Wala ba kayong tiwala na siya'y mapagnilay sa paggastos ng pera at kung paano patatakbuhin ang pamilya? Siguro po, maganda itong imbitasyon sa atin. Ngayong papasok ang bagong taon, matutong magnilay. Kaya kung nag-iisip ka na mag-asawa ngayong taon, pagnilayan mo muna. Tignan mo muna. Okay, mahal mo, pero kaya ka bang buhayin? Totoo, love na love mo. Pero pag nagalit yan, hindi ba yan ang bubugbog? Tingnan mo munang maigi. Suriin mo munang mabuti. Pagnilayan at pag-isipan. Madali ang magpakasal, pero mahirap manatiling kasal. Ganon din, kung ikaw ay magre-resign sa trabaho, pagnilayan mo. Hindi yung napagalitan ka lang ng boss mo, o kaya nagalit ka lang sa boss mo, magre-resign ka na agad. Tandaan mo, ikaw ang magiging talo. Yung boss mo, boss pa rin yan. Pero ikaw ang mawawalan ng trabaho. Sa paggastos ng sweldo o kinita, lalo ngayong pandemya, huwag po basta-basta. Pagnilayan, kailangan ko ba ito o gusto ko lang? Tingnan mo ng maigi. Pag-isipang mabuti bago bilhin. Dahil baka bukas, wala ka nang bunutin. Kung mangungutang ka naman, o bibili ng motor, o bibili ng bagong cellphone, o kaya naman kukuha ng bagong sasakyan, magnilay-nilay, maghinay-hinay. Okay, may trabaho ka, meron kang panghulog, pero sa panahon ngayon, ang daming nawawalan ng trabaho bigla-bigla. Sa pandemic, ang dami, kahit na matataas na kumpanya at malalaking kumpanya, nagtatanggal. Meron ka bang panghulog? Makakatulong ba talaga sa iyo yung motor na iyan? Yung sasakyan na iyan? Father, wala namang down payment . Mahuhulugan mo ba?
Marami ang mangyayari sa 5 taon, tandaan mo, kaya pag-isipan, pagnilayan, tignan, makakatulong ba ito o lalo akong mababaon? Ang ganda ng aral na nais ituro sa atin. Si Maria, nagnilay-nilay, hindi nagpadalos-dalos sa kanyang emosyon, sa kanyang narinig. Bagkus, nag-isip, nagnilay, nagbulay. Simulan natin ang taon ng tama. Sa lahat ng mga maling nagawa, matuto. Huwag lang po basta kalimutan. At para maitama, sabihin natin to sa ating sarili. Sabayan niyo ko. Mula ngayon, ako ay magninilay sa lahat ng bagay at sa lahat ng gagawin sa buhay. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, itinakda ng Diyos ang araw na ito bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kaligtasan at pag-ibig. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at taimtim na manalangin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas nating si Hesukristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghilom at makabangon nawa ang buong mundo mula sa pandemya ng COVID-19. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating pasalamatan ang Diyos sa lahat ng ating tinanggap noong nakaraang taon. At hilingin natin ang ating mga kailangan ngayong taon. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maiayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kaloob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo
na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, salo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni Maria, ang ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mahinahong paalam ng araw sa pag-ihip ng hanging kahapunan. Balabal ko'y init ng iyong pag-ibig, sa dapit hapong kay lamig. Mga bituin kay agang nagsikising, umaandap, mapaglaro man din. Iyong ngiti hatid nila sa akin, sa diwa ko't panalangin. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping. Halik ng iyong anak ay irog kong inay. Sa palad niyo itago aking palad, aking bakas sa iyong lakas ilapat, at iuwi sa tahanan mong dapat, sa piling ng iyong anak. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping. Halik ng iyong anak ay irog ko, inay. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping. Halik ng iyong anak ay irog ko, o ina kong mahal, ay irog ko. Inay. Paalaala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Pakihanda din po ang contact tracing na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kami nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque.
ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Bago ko po ibigay ang huling pagbabasbas, tinatawagan o nananawagan po kami sa lahat ng mga deboto na nandyan po sa labas. Sundin lamang po natin yung ating mga kapulisan na tumutulong po sa atin para ma-maintain natin ang physical distancing. Ganon din ang mga Hijos del Nazareno. Sila po ay lingkod ng simbahan. Tumutulong lamang po na mapasinaya ang lahat para maging ligtas po tayo sa sakit. Hindi po sila kaaway, hindi sila kalaban, hindi sila pumipigil sa ating pananampalataya. Kaya po, pakisunod lamang po, lalong-lalo na yung nandyan sa may Quezon Boulevard. Maintain po natin, pag may lumalapit sa ating kaunti, lumayo-layo na po tayo. Ganon din po, nandyan sa may Villalobos Street at sa Carriedo. Nagpaikot po tayo ng mga LED screen sa labas para kung sakaling hindi man kayo makapasok, dyan na lang po sa labas, mas ligtas kapag mas hiwa-hiwalay po tayong lahat na nagsisimba. Paunawa po, pasensya po, huwag mo muna tayong magkainisan agad, Magbaon po ng pasensya dahil lahat ng ito sinisikap natin para maging ligtas ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman na salanta ng bagyo at may dalang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendesyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre
Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Happy New Year! Isang mapagpala at mabiyayang bagong taon po sa inyong lahat. Saktong-sakto, No. tumapat sa araw ng Poong Jesus Nazareno, araw ng debosyon at quiapo. No, sabi nga nila, di ba, mahalaga yung gagawin mo sa unang araw ng taon. At yan ang magandang tanungin, no, sa ating mga sarili. Ano kayang kabuluhan ang ating pwedeng magawa ngayong unang araw ng bagong taon? Oo nga. Mayan ang pag-uusapan natin Ay, maya-maya. syempre. Pero Kasi, maganda na sagutin yan sa ating mga sarili ngayong araw na ito at ipakita, no? Tama-tama, araw ng quiapo, pwedeng magsimba, no? Pwedeng Oo. maglinis. Dahil sa mga celebration kahapon, maraming pwedeng gawin. Pero ngayong araw na to, inaanyayahan namin ang lahat na magsimba at pumunta dito sa Quiapo Church. At syempre, batiin natin ang Happy New Year, ang buong Pilipinas, pati sa ibang bansa na nakasubaybay sa atin sa Facebook Live. At syempre, ang mga nakasubaybay sa Facebook page ng Brother Winston TV. Ganon din sa mga taga-Buhay Katoliko Facebook page. Ang mga taga Dumaguete Cathedral, Ang mga nakatutok sa Halina Bayan ng Diyos, Magnilay Tayo Facebook page. sa Inang Maria page, Sa Let Me Love You page. sa OMPH Paris Moncada Diocese of Tarlac, At ganon din sa ating Quiapo DPRM Facebook page. ang Sakristan Katoliko page, Sa mga taga Dumaguete Cathedral at ang Radio Veritas 846, at ang San Roque Parish. at syempre ang Vicariate of San Jose de Trozo. Yan, no? Yan. Maraming salamat, no, sa inyong pagsubaybay at pagtutok. Isang bagong taon na naman ang Oo. ating pagsasamahan at ating bubunuin. Kaya, ang pag-uusapan natin sa araw na ito, sa unang Biyernes, yung tanong natin ay, ano ang mga pamahiin o tradisyon na iyong para bang ginagawa sa tuwing sumasapit ang bagong taon? Yan, no? Mamaya, paki-comment down below. Isama nyo po ang inyong buong pangalan para makilala namin kayo at ang inyong lokasyon para malaman namin kung hanggang saan ang naabot ng ating programa. So, anong mga pamahiin o tradisyon ang sinusunod mo sa tuwing sumasapit ang bagong taon? Yan. So, Okay. maya-maya lamang po yan at ating pagbabahaginan ang tanong na iyan. No? Mhm. Review muna tayo, Father Douglas, sa mga nakalipas dahil alam natin, nagsimula na ang ating pagnonobena sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Oo. Hindi tayo makasigaw ng Viva! Oo. No? Kasi naka-face mask. Pero sa ating puso ay nagsusumigaw, nag-uumapaw yung kagalakan natin, yung excitement. No, Kahapon, Oo. sinimulan natin at binuksan natin ang pagnonobena sa ating mahal na patron, ang Poong Jesus Nazareno. Ako kahapon, Oo. nasa Antipolo Cathedral. Nagdiwang ako doon ng unang araw ng pagnonobena sa Poong Jesus Nazareno. So nadala na po natin ang replika ng Poong Jesus Nazareno sa Our Lady of Manawag, Pangasinan. At sa Our Lady of Good Voyage sa Antipolo Cathedral. At nadala na rin natin kahapon sa Hospicio de San Jose yung isang replika
at ngayon ay nasa San Lazaro Hospital na siya. Nagsisimula ng umikot ang mga replika ng ating Poong Jesus Nazareno dahil hindi man tayo magkakaroon ng traslasyon dito sa ating nasasakupan na parokya o hindi man magkakaroon ng prosesyon, pero tuloy pa rin ang ating selebrasyon at amin na mismong inilabas at inilapit sa mga probinsya, sa Maganda mga yung tao. Maganda yung sabay natin sasabihin yung tagline. Yung tagline, wala mang prosesyon, pero tuloy ang selebrasyon. Kaya po, ito po yung aming ginagawang mga innovations nang sa ganon ay makapagdiwang pa rin tayo ng ating kapistahan, no? Nang mayroong, siyempre, physical at social distancing, no? Alam naman natin dito, Father, siksika ng mga tao, pero sa ginawa natin ito ay mabawasan at maging convenient para sa lahat na hindi na kailangan pumunta dito dahil bibisita naman sa iba't ibang probinsya ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. At ito pa, ngayong 2021, mas pinalawak ang pagdiriwang ng kapistahan dahil maraming simbahan mula Batanes, Luzon, Visayas at Mindanao ay nagkakandak o nagsasagawa ng nobinaryo para sa kapistahan at sa mismong January 9, simultaneous, sabay-sabay na magdiriwang ang Pilipino ng kapistahan ng itim na Nazareno at maging sa UAE, UK, Canada, Canada, Australia. Ito yung mga nagpahayag, Las Vegas, nagpahayag na sasabay sila sa pagdiriwang natin. So, pagdiriwang ito ng Pilipino. At ng buong deboto ng Poong Jesus Nazareno saan man panig ng mundo. Yan. So, nakaka-excite, no? Kala natin magiging malungkot yung pagdiriwang kasi walang prosesyon. Pero nagiging mas masaya pa. Yes, at mas malawak, no? Bago lang para sa atin ito, pero kung titingnan natin, mas malaki at mas malawak ang ating selebrasyon dahil mas marami ang inabot nating mga lugar para ipagdiwang ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Kung dati nakasentro lang dito sa Quiapo, ngayon inilabas natin at mas inilapit ito sa mga tao. Yan. So para po sa kaalaman nila, ang schedule na pagbisita ng Nazareno, January 2, nasa Our Lady of Manawag, Pangasinan. January 2 din ay nasa Batangas sa Binyan. shrine nasa Binyan. January 2 and 3. Bukas. Bukas. Okay, January 2 nasa Binyan ang parokya San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer. And then pagkatapos niyan, overnight lang po 'yon, no? Magi-stay sa kanya-kanyang lugar. January 3 nasa San Jose Cathedral, Nueva Ecija. Ako naman nandun pa rin. Okay. Kasi 2 days. 2 days sa sa Laguna. January 4, lilipat ito sa Cabanatuan sa Our Mother Perpetual Help. Kailan ako dito? Okay. And then sa South naman, nasa San Roque, Portabaga, Cavite. Okay. Yan. January 5, nasa Metropolitan Cathedral, Pampanga. At nasa San Isidro Parish, Las Piñas. And then January 6, nasa Malolos Cathedral, nasa Malolos, Bulacan. And then ako naman ay nasa Santo Niño Parish, Taguig, sa Signal Village. And then January 7, nasa Santo Domingo Shrine dito sa Quezon City. At ako naman nasa Baclaran Church. Yan. At pagkatapos niyan, yung image po natin yung dalawa, mamamalagi sa Santa Cruz Church at sa San Sebastian Church. Yan ang mga extension ng ating simbahan sa darating na kapistahan mismo, January 9. Kaya po, kung hindi ka makakapunta dito sa Quiapo Church, pwede ka pong pumunta sa Santa Cruz Church at San Sebastian Church, kung saan nandun din ang imahe ng Poong Jesus Nazareno na pwede mong dalawin at mayroon ding mga misa para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. So, alamin po ninyo, baka malapit kayo dun sa lugar na yan,
So, dyan na po kayo dumiretso. Yan, mas maigi at mas mainam. Pero po, para po sa inyong mga karagdagang mga tanong, pwede po kayong kumonsulta po sa aming mga social media account sa Facebook at sa Instagram. Pwede po kayo doon magtanong at pwede nyo rin pong tignan doon ang mga schedule ng mga banal na misa, lalong-lalo na sa mga probinsya. Yan. Okay. So, yun po yung mga naganap at nagaganap na gawain para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Yan, okay. So, punta na tayo sa ating kwentuhan dahil alam ko napakadaming nagpadala ng kanilang mga kwento at mga pagbabahagi. Oo. Nagawa nyo pa ba sa kabila ng ipinapatupad ng mga protocols na pagdiriwang? First time in the history na naabutan natin, tahimik ang bagong taon. Tahimik man pero makabuluhan, no? Hindi pa rin ibig sabihin wala tayong naging pagdiriwang. No, dati, 'di ba, naalala mo tayo, pag bagong taon, no, 2 bagong taon na tayo ay pagkatapos natin mag-medianoche dito, nanonood kami ng fountain. Oo. 'Di ba? Ng mga Last year sa Luneta. Last year sa Okada. Oo, Oo. yung may fountain kasi doon, no? Pero ngayon, hindi. Naiwan tayo dito sa Quiapo. At maaga akong natulog. Oo. Dahil naman kasi, maaga ang mga misa at sunod-sunod ang mga misa nobenaryo. No? Kaya naman, mas maganda nakapagpahinga ng mas maaga. Oh, pero sana tahimik, pero hindi malungkot. Oo. No? At talagang mapayapang pagsalubong ng bagong taon ang naranasan natin kasi talagang nabigyan tayo ng pagkakataong makapagdasal, makapag-isip. No, katulad ni Maria, pinag-iisipan niya, pinagnilay-nilayan niya ang kanyang mga narinig. Yan. Sige. Yan. Ito, alam mo, sino mo si Corix Dupo, no? Sabi niya, ito, ang dami niyang mga nagawang pamahiin or mga nagawang nakasanayan niyang tradisyon, no? Magandang araw po, Padre Danichi Hui at Father Douglas. At isang masaganang bagong taon sa ating lahat. Ito yung mga tradisyon na ginawa namin ng buong pamilya sa tuwing sasapit ang bagong taon. Una, nag-general cleaning ng buong kabahayan. Diba? Pangalawa, nagluto ng mga pagkain para sa medianoche. Pangatlo, kapag sumapit na ang alas 12, empunto at binabasbasan ang buong bahay para sa kasaganaan at maraming blessing para sa bagong taon. At pang-apat, dinadasal o inaawit ang Te Deum para sa biyaya sa bagong taon. Ang ilan sa mga naaabutan ko, sino yung nagpaagaw sa inyo ng pera? Bakit? Kasi pag New Year, yung pagsalubong, sabi ng mama ko, yung bulsa mo dapat may pera. Para buong taon may pera. Tapos yung nagpapaagaw ng pera kasi ayan sa inyo, ginagawa niyo yan? Oo, hindi. Lahat. Marami. Hindi ko alam. Ganun. May rich kid. Hindi, iba yung Hindi, bahagi yun. Tignan mo ha, mamaya may mga comment dyan. Di ba? Yung nagpapaagaw ng pera kasi nga, sign of prosperity. Parang sa house blessing. Oo, diba papasok ang maraming grasya, maraming pera. Sa amin, iba naman nga, gaya nga nakwento ko isang beses, yung nanay ko, ang ginagawa nun, yung handa namin, naglalagay siya ng bulak sa ilalim noong mga handa. So, halimbawa, kung meron kaming handang spaghetti, lalagyan niya ng bulak. Hindi doon sa mismo spaghetti, papatong niya doon yung plato or yung serving dish, tapos nandun para daw angat, parang ganyan. Yung mga lumulundag pag bagong taon. Ginawa mo ba yan? Hindi na, ayoko nang tumangkad, okay na ako dito. Ako, ginawa ko yan nung bata ako. Lumulundag. Ginawa ko yan. Oo, sabi no? Pag mismong alas 12, tatalon. No? So ginawa ko, yun naman. Siguro, tumangkad naman ng kaunti, no? Pero yung pagje-general cleaning, alam mo, maganda yan. Alam ko marami ring gumagawa niyan kasi sabi nila, pang-alis ng malas. Oo. Ito ba yun? Tingnan natin. Siyempre sa pananampalataya natin, hindi naman yan yung malas-malas. Naman, pero ito ay bahagi ng
tradisyon at kultura ng mga Pilipino. Well, ang maganda siguro doon sa pagpapaliwanag ng paglilinis o general cleaning ay magandang simulain para makapagdala pa ng mga ibang mga biyaya sa bahay. Paano ka papasok ng biyaya kung punong-puno na yung bahay? Oo. Diba? So, paano ka magkakaroon ng bagong gamit? O paano ka makaka-acquire? Siguro gano'n, no? Maganda rin na ito rin yung panahon na para, syempre, maalis na yung mga dumi ng buong taon. No? Ito, O, ikaw? ang bahagi, sabi ni Mark Hill Alfonso, taon-taon na paglalagay ng imahin ng mahal na birhen sa aming hapag tuwing bagong taon bilang pagpaparangal sa dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Napaka-religious ng family ni Mark Hill Alfonso. Ang ganda naman nun. Ito naman si Paula Boyet Nora. Prosperous New Year po sa ating lahat from all of us here in Edmonton, Alberta, Canada. Sabi niya, ang tradisyon ng amin pong pamilya na hanggang ngayon ay amin pong ginagawa ay maghanda ng pagkain sa lamesa, mga prutas na 12 different kinds. At pagsapit ng 12 midnight of the New Year, kami po ay tatalon. Ayan. Maghahagis ng coins. Ayun nga. Mag-iingay ng masayang-masaya at mananalangin sa ating Panginoong Diyos sa magandang buhay. Ganito lang po kami dito sa Canada. No fireworks and mostly tulog na ang ibang tao. Now with this new normal, video chat with the family is also a way of celebration. Meron pa pala. Before the 12 different fruits na dapat mayroon sa kapagkainan. Now that we learned na mas importante po na ang 12 fruit of the Holy Spirit ang ating kainin at ihain. God bless us all and keep us safe. Kasi ang bagong taon kasi yung paputok, di ba, nagsimula sa mga Chinese. Chinese culture yan eh. Yung kaya nagpapaputok to yung para evil ma-drive spirit. out. Drive out yung spirit. Kaya nagpapaputok kasi gano'n naman yung tradisyon, no? Sa mga Chinese na nakuha naman na-adapt ng mga Pinoy. Oo, talagang baliw na baliw tayong mga Pinoy dyan, no? Lalo na yung pagkukumpleto ng mga bilog na prutas. Sabi nila, kapag ganun daw, ay ibig sabihin, pera. Diba? No, yayaman daw. Pero alam nyo, ang totoo, ang yumaman doon, yung mga Chinese. Tsaka yung magpuprutas. No, sila yung yumaman. Kasi binili natin ng binili yung mga pinagsasabi nila. No? Okay. Ito, sabi ni John Manuel Misula, good day po mga fathers. Ang tradisyon naming magkapamilya tuwing bagong taon ay magkakaraoke kami. Sama-sama kaming kumain, magkapamilya, at pagsapit ng umaga kami ay nagsisimba at nagdadasal, pasasalamat at magdasal na sana mas maganda ang susunod na taon. Watching from Miagao, Iloilo. Ikaw, ano yung mga usual ninyong hinahanda sa bagong taon? Siyempre, yung biko. Bakit biko? Kasi yung malagkit. Para madikit? Madikit yung pagsasama-sama ng pamilya. Pansit, para? Siyempre, long life. Long life. Parang birthday. Spaghetti. Yan. Yun. Ay, matatamis. Matatamis. Para siyempre. Sweet daw ang pamilya. Leche flan. Ube. So exit muna ang ampalaya. Bawal ang bitter. Wala munang yung iba, sa amin nga sabi, wala kaming chicken. No, yung iba sabi nila, may chicken sila. Sa amin kasi para daw sabi, yun ay isang kahig, isang tuka. Yun yung dati sa nanay ko yan no? Maraming ganyan ang nanay ko. Pero tinanggal na namin lahat yan, naging pari na ako. Yan, ito. Sabi ni Althea Jane Trista Gudaw, Happy New Year, Father Danichi and Father Douglas. Mahilig talaga ang mga Pilipino sa mga pamahiin o tradisyon. The Filipino superstitions na ginagawa pa rin namin until now is yung to make as much noise as you can and use firecrackers to scare away evil spirits. Yun nga yung sinasabi kanina, no? Wearing polka dots. Yan. Wearing polka dots as anything round that signifies prosperity. Also jumping 12 times. May bilang pala yun. May bilang pala yun. Okay. At midnight to increase your height
serving and eating noodle dish, pancit, Yan. for long life. Lastly is the opening of all doors, windows, cabinets, and drawers to let the good fortune in, watching from Taguig City. Oo. Ganun pala yun. Kaso ngayon, hindi pwedeng magbukas ng mga bintana. Oo nga eh. Kasi may magnanakaw. O kaya yung mga firecrackers baka pumasok sa loob ng bahay. Pero, the good thing, walang sunog yata kagabi. Polka dots, ikaw ba? Nagsusuot ka ng ganan? Hindi ko naranasan magsuot ng polka dots. Oo. Parang medyo Para sa lalaki, wala namang nagpo-polka dots. Mas siguro yung mga babae mga babae. nagsusuot na ng polka dots. Yung iba nga sabi, stripes. Kasi mas parang pera daw, no? Pero pag polka dots, barya-barya lang. Ito, si Ikev Sivana. Pagdating po ng sakto alas 12, tradisyon po ng pamilya namin, lalo na ang aming nanay, na magpaagaw ng barya. Ayan, yung tradisyon nyo. Pampaswerte daw po. Iyon, ginagawa din po namin na buksan lahat ng aparador namin. So si Ana Vic ng Sampaloc. Yan. So, sabi siya, although ngayon, wala tayong masyadong nakitang mga nagsimba na naka-polka dots. So hindi ko alam, yung mga deboto ng Nazareno ay hindi masyado naniniwala. Pero marami ako nakita na nagsimba na naka-yellow. Yellow. Kasi, Sabi daw, yun daw ang color of the year. Yellow or Yellow something white or green. Ayan, si Angeli naka-yellow. Yung ating sokom, no? So yun daw ang sabi. Pero hindi ko alam kung uso pa ba yung nagsusuot ng polka dots eh. tingnan natin mamaya. Okay, ito naman. Sabi ni Luningning Ramos, "Good day, Father Douglas and Father Danichi. Kami po ay naglalagay ng 12 roses sa harap ng altar bilang alay kay Mama Mary. Magsisindi ng 7 candles at insenso din po. Ito po ay bilang pasasalamat at paghingi ng gabay sa Nuestro Padre Jesus Nazareno at Nanay Maria." Parang ngayon ko lang ito narinig. Ako rin, na may ganito pala. Ngayon ko lang din narinig yung pagsisindi ng kandila. Ito, nabasa ko na yan kanina. Ito naman si Tita El Cuero Benavides. Ang pamahiin kapag New Year, kailangan kompleto ang family. Tapos may pera sa bulsa. Ayun. Para buong taon, nagluluto ako ng pagkain na sakto sa pamilya para sa magastos. Ay, magulo yung text niya. Magulo. Buong taon, magiging magulo siya. Magulo siya. Okay, sige. Ito, sabi ni Norma Morales, "Nagkokompleto din po kami ng 12 kinds of fruits. Nagluluto ng pansit, bilo-bilo, at biko. Mayroon ding ham." Biglang nag-ham. May ham. Siyempre, ito naman si Lala Celes. Ganon din halos, no? Para sa kanya, tradisyon niya magluto ng suman o biko at magsuot ng polka dots sa damit o kaya color of the year at magbasbas ng buong paligid sa bahay. Watching from San Joaquin, Iloilo. Yan. Ito, sabi ni Ice Nero Ineri, "Happy New Year po mga fathers. Ang tradisyon po namin ay magbukas ng lahat ng ilaw at kandila bago sumapit ang alas 12. Magdasal habang naghihiwalay ang taon. God bless po." Parang si Monsignor Ding. Yun? Diba gusto niya laging bukas? Kasi sabi ng kanya, Mommy Ever Dearest. Yes. Thank you sa gift ni Mommy Ever Gusto Dearest. nating pasalamatan si Mommy Ever Dearest ni Monsi. Sabi niya, di ba? Buksan ng ilaw. Oo. Kailangan bukas daw. Ayaw niya yung madilim, no? Oo. Si Monsi, ganun, pagkakakain tayo, gusto niya maliwanag. Ako naman, nagtitipid kasi ako ng kuryente. No, si Monsi, ayaw. Gusto lahat, buong ilaw, bukas. Kasi yun yung natutunan niya kay kanyang Mommy Ever Dearest. Ito, sabi ni Chelo Castro Villarta, "Good afternoon, Fathers, Douglas and Danichi. Ang family tradition na sinusunod namin tuwing sasapit ang bagong taon, dapat malinis at maaliwalas ang bahay. Tapos puno ang lalagyan ng bigas, asukal, asin, lahat ng pinto at ilaw ay bukas para daw pumasok ang grasya ng Diyos para sa bagong taon. Then nagluluto ng malakit para may family unity." Ito, maganda to. "Namimigay ng ampaw." Wow. Red envelope sa family member
tapos lalagay agad sa bulsa. Magsasabit ng ubas, 12 pieces sa bawat pinto. Tapos strike ng 12 midnight, mag-ingay. At umiikot sa bahay na may inaalog na mga barya. At iaabot ampaw. At nagsisindi ng kandila. Past 12, close na lahat mga windows at door para grasya nasa loob na. Then magdadasal ng pasasalamat at kakain na ng malagkit for unity, pansit for long life, meat for abundance, tapos po, tulugan na. From California, USA. Narinig ko yung kagabi, yung pagbibigay ng ampaw, Oo, di ba? Habang naku, tayo kaya- kumakain. Kaya, No? alam mo, Kaya, meron salamat na. mami sa Oo. pagbibigay ng ampaw. Pero alam mo, syempre, alam mo yung concept at saka yung logic ng pagbibigay para maging maswerte, talaga naman, kahit naman hindi bagong taon, kapag ikaw ay nabibigay, ay swerte yun. Kasi nga, Oo. sinasabi natin at naniniwala tayo na the more you give, the more you receive. No? Ibabalik yan sa pamamaraan ng Diyos, ang biyayang ibinabahagi mo sa iba. Naranasan mo na ba yon? Oo. Yung pag nagbibigay ka, may bumabalik. Oo, totoo yan. Mayroon nga ako natanggap agad. Oo, no? Ako, alam mo, naniniwala ako dyan, no? Pagka nagbibigay tayo, may bumabalik. May At bumabalik. ang sarap ng pakiramdam na hindi ka mag-aalala na magbibigay ka dahil mamaya iintayin mo nga, may babalik ba? No? Pero totoo, no? May bumabalik na kahit anong form noong biyaya, may binalik, no? May binalik Oo. talaga. Kaya maganda talaga, kahit hindi bagong taon, yung nagbibigay tayo. Pero magbibigay ka, huwag kang mag-expect na may babalik. Oo no? naman. Kasi lalong walang darating. Oo. Pero alam mo, law of nature and siyempre, Oo. law of God, no? The more you give, the more you will receive. Yan. Ito, sabi ni Emelita Gingab, Happy New Year to all. Panalangin ko maging masaya, magpatawaran. Yan. So, salamat sa panalangin. Ito. Oh, si CJ Tanyedo III. Meron kaming Belen. Nilalagay nila ang baby Jesus sa crib pagkasapit ng 7 p.m. Put-put. No? Iput-put. Ay, social nga. Hindi. kasi Iput-put. Iput-put. Ay, oh. English nga eh. Kaya nga binago ko eh. Okay, so ito naman si Will Hardenil. Ang hirap mag-isa, kaya tradisyon kong matulog na lang. Abay, pagkagising ko, 1 taon na pala nakalipas. Oh, Sleeping Beauty. Oo nga naman no? Mahirap yung pagising mo, Oh. hindi ka na nagising. Pwede ba yun? Pagising mo, hindi ka After na... 100 years. Yeah. Pagising mo, hindi ka na nagising. Oo. O nasa ibang lugar ka na. Nasa ibang mundo ka na pala. Ito sabi ni Mark Edward Bustos, from Everett, Washington. Nakamulatan namin sa tuwing bagong taon ay nagpapaagaw ng pera. At hanggang ngayon ay tinutuloy ko sa pamilya ko. Binubuksan lahat ng ilaw para pumasok ang bagong taon na maliwanag. Oh, marami pa na nagpapaagaw ng pera no? Ba't di ka nagpaagaw? Naghihintay tayo na may magpapaagaw sa atin. Taga-dampot lang pala tayo. Hindi, pag nasa bahay ako, yun, Ikaw meron. yun. Oo. Pag nandito, ikaw yung taga-dampot. Ako ang taga-dampot pag dito. Kasi si Monsignor din, pag napaagaw, hindi Si bariya. Oo nga eh. Hindi bariya. Bawal ang bariya. Kaya nga, ito naman si Chi Bayarkal. No? Happy New Year mga fathers. Ang aming tradisyon ay nagpapaagaw ng pera at may pera ang bulsa at pagkatapos nagdadasal na po ako. Yan. Yun, sabi sa'yo, marami yung kailangan may pera ka sa bulsa. Para buong taon, mayroon kang pera. Meron kang pera. Kasi wag mong gastusin yun para may pera ka. Pero alam mo, mas maganda doon, dapat matuto kang magtipid. No, talaga tama, magkakaroon ka ng pera buong taon. Yung pag-iisipan mo muna kung ano yung gagastusin mo. 'Di ba? Kayo yung humili ko kanina no? Yung pagninilay-nilay sa buhay. Maganda 'yon sa unang araw ng taon para tinitignan kung ano yung gagawin, pag-iisipan kung ano yung bibilhin, hindi yung sige ng sige, no? Tapos bahala na bukas. Mahirap 'yan. Alam mo na yung dinanas mo ng 2020, pag hindi mo binago yung ugali mo, no, at Uulitin mo lang yung kwento. Yung 2021,
baka mas miserable ang buhay mo. Correct, di Oo. ba? O, tingnan mo, nawala yung kotse mo. Oo. Dahil siguro, hindi ka nakahulog. Gagawin mo ngayong taon, kukuha ka naman ng motor. Ayan. O, yun na lang, mas mali. Pero ganun pa din yan, no? Ganun pa rin. I-secure mo muna yung ipon, yung trabaho, bago yung mga material na bagay na hindi naman importante sa iyo. So kahit ilang prutas ang ilagay mo, no, sa mga bintana at pintuan, pag hindi ka naman nagsikap, baliwala yung mga pinaniniwalaan mo pamahiin. At kahit anong barya ang ilagay mo sa iyong bulsa, no, mananatiling barya yan at hindi madadagdagan kung hindi ka magsisikap Yan. at magtsatsaga. No? Yun ang susi. Yun naman talaga. No? Itong mga to ay material lang ito. Itong mga to ay pwedeng ginagawa lang natin para masatisfy natin yung mga sarili natin na mag-isip ng positibo. No? Ngayon, sige, papasok ang swerte. Pero, kailangan gawin mo. Kailangan may pagkilos. Kasi kung lahat lang yan ay tradisyon at nasa isip lang, walang mapupuntahan yan sa iyong buhay. Yan. Okay. Ito naman, sabi ni Azel LP. Happy New Year, Father Danichi and Father Douglas. We celebrate New Year with different traditions, but the most important thing is we pray as family. Thanking the Lord for all the blessing we have received for the year and ask the Lord for a prosperous year ahead before we share our Noche Buena. Greetings from Davao City. Yan. Maganda yun yung tradisyon na yung pananampalataya natin, no? Yung pamilyang nagdarasal. Kung magdarasal, sisimulan ngayon, talagang buong taon, maayos ang pagsasama ng pamilya. Yun naman talaga ang dapat at sentro ng ating buhay kahit hindi bagong taon, tayo nagsisimba at nagdadasal dahil pag-aalis din ng Diyos sa ating buhay, sigurado magkakaloko-loko ito. Maganda yung kanina, marami palang may tradisyon na naglalagay ng imahin sa mesa, so para ma-remind sila na ang Diyos ang sentro Yes. ng bawat pagdiriwang. At ang Diyos din ang dapat pasalamatan kasi, di ba, yung nalampasan mo ang 2020, then naabutan mo ang 2021. Oo, at ito yung bubunuin na naman natin ng buong pananampalataya sa Diyos, no, na talagang kakayanin at pagsisikapan natin na mapagtagumpayan ang bagong taong parating. Yan, ito. Sabi Si ni Pam Maniago Howell. Good afternoon po, Father Badong, Father Danichi. Ang tradisyon po namin mag-prepare ng foods for medianoche. Variety of round fruits. Magba-barbecue din. Right at 12 midnight, we will light our fountains at mga lucis. Next day, magsisimba kami. Yun yung mahalaga, no? Happy New Year po. Greetings from Austin, Texas. Yan, nakagawian nyo ba yung magpaputok? Ano lang, yung fireworks. Ayokong magpaputok. Natatakot ako sa paputok eh. Ay, yung mga ano lang, yung mga pangpailaw Lucis lang. Yung Pampailaw. lucis, pailaw lang. Yung mga Pero yung mga fountain. paputok, yung malalaki, ayoko na. Oo, nakakatakot. Kasi, siyempre, ayoko maputol ang akin. Oo nga. Pero ngayon, siyempre, parang alam ko, mas pinahigpit yung wag na muna magpaputok. At saka, siyempre, parang sayang sa pera eh. Oo. May bili na lang Sayang ng pagkain. No? Yan. Ay, si Okay. Vilma Alberto Asinas. Good afternoon po, Fathers. Bless po. Lahat po ng pamahiin ay aming ipinatutupad tuwing bagong taon. Ang pinagtutunan ko po ng pansin ay magluto ng palutang sa tubig, na kumukulong tubig sa 12 midnight para daw po lumutang ang kabuhayan. Iwas sakit daw po. To God be all the Palutang. glory. Thank Diba you yun po. yung palitaw? Palitaw. Palitaw, palutang. Akala ko nagluluto siya ng lutang. Yung palitaw kasi pag nilubog mo, lilitaw. Yun pala yun. Ay, yung itlog ba pagka lulutang ba? Hindi ko alam. Ewan ko. Ito, sabi ni Joy Dagohoy, Father, namulatan namin, mag-iingay kami. Paluin namin ang kaldero, tatalon-talon para tumangkad. Maraming barya ang bulsa, paingayin ang motor. Yan. From Kuwait. Yan. No, alam mo, Father, sobrang dami ang mga nagpadala ng kanilang mga
kwento ngayon, pero maiksi yung oras natin dahil kanina medyo nag-overtime ang ating selebrasyon ng banal na misa dahil nagkaroon tayo ng prosesyon. No? Dahil tradisyon ni Monsignor Ding na kapag meron tayong kapistahan ng mahal na ina, pinoprosesyon natin ito at hindi man ito nakalabas pero dito sa loob ng simbahan naisagawa natin ito. Kaya medyo maikli lang ating oras sa araw na ito para magbigay daan pa sa mga susunod na mga misa nobenaryo. Yan. So paalala lang po, lahat ng misa natin from 5 a.m. to 6:30, pero dahil Friday ngayon, First Friday, hanggang 8 p.m. ang misa natin. At lahat po ito ay misa nobenaryo para sa kapistahan ng Nazareno. Lahat po, para hindi tayo magsama-sama sa iisang misa lang. Tapos, at syempre, no, more chances na makumpleto natin ang pagdiriwang ng banal na misa at ang mga misa nobenaryo. At sa mga pupunta sa mga susunod na araw, yung mabibitbit nyong imahe ng Nazareno na inaalagaan ninyo, pwede nyong dalhin at sa bawat misa, babasbasan natin yan. Opo, no? Wala man tayong naging replica procession o pagbabasbas ng mga replica, itong mga susunod na araw, pwede nyo pong dalhin dito at amin pa ring babasbasan ang inyong mga replica o imahe ng Poong Jesus Nazareno. Etong First Friday, expect nyo po, dry run na rin natin ito para sa January 9. No, nasa susunod na linggo na yon. Yes. At sana po iba yung pag-iingat, pagsunod sa mga safety protocols, at alamin niyo po kung saan ang pila ng mga nais makapasok at makapagsimba sa loob ng simbahan. Yes. So mayroon po tayong mga LED screen na ilalagay sa palibot ng Quiapo, dyan sa Carriedo, sa Villalobos, Quezon Boulevard, para hindi man kayo makaabot sa loob ng simbahan, makikita nyo pa rin yung nagaganap na misa. At sapat na rin po yun. Kung ano man ang pagpapalang natatanggap ng mga nasa loob, pareho lang din matatanggap sa labas. At marami po tayong itatalaga ng mga ihos del Nazareno na tutulong sa atin kasama ng mga kapulisan na magpapanatili ng kaayusan ng physical at social distancing sa buong paligid ng Quiapo. Kaya po, maging mahinahon po at maging pasensyoso. Sumunod po sa mga ipapatupad po nila dahil ang lahat ng ito ay para naman sa kaligtasan nating lahat. Okay, shoutout muna natin yung mga ihos, mga barangay tanod, at syempre yung mga kapulisan natin dito sa Plaza Miranda. Opo, maraming salamat po sa inyong mga tulong at serbisyong ginagawa para sa kaayusan ng ating pagdiriwang. Yan. Okay, so alamin niyo po sa Facebook page ng Quiapo yung mga schedule, kung nasaan po kami na sa mga susunod na araw kasi gagala rin kami. Kailangan namin magmisyon para maiparating yung mensahe na huwag tayong matakot, si Jesus ito. Yan. So, ang mabuting balita para sa araw na ito, Father Douglas, ibigay na. Ito ay hinango sa Ebanghelyo ni San Lucas. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Okay, so dito po nagtatapos ang ating New Year's special edition ng Dito po sa Quiapo. At paalala, next week, wala tayong programa muna, pansamantala, dahil magbibigay daan po tayo sa Misa Nobenaryo. Yan. So sana po iba yung pagsunod, pag-iingat po para
ay hindi po tayo mapagalitan. Opo. Hindi tayo mapagbawalan mismo sa January 9. Sa ngayon po, salamat kasi nakikiisa kayo. Maayos po ang pila natin, maayos yung pagpasok at paglabas sa simbahan. Kaya sana po i-maintain natin ito lalo tigit sa January 9. Kaya muli po, kami po dito sa Minor Basilica of the Black Nazarene, bumabati sa inyo ng Happy New Year. Yan, isang bago at isang mapagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Kaya, muli, isang magandang araw sa inyong lahat ng kwentuhan. At tayo'y magkatanungan at magkakamustahan mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito po sa Quiapo. Siya po si Father Danichi. At siya naman po si Father Douglas. Samahan niyo po kaming muli dito po sa Quiapo. Happy New Year! Happy New Year po! Bagamat ngayon, gustuhin niyo mang dalhin sa simbahan, bawal pa yung mga bata.